Samahan niyo akong mag-troll. The Archie Show. Wish you. 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 The Archie Show. Ayan. Good evening, good evening. Pusham, pusham. Ako po ba ay hello, nainip na ang mga nag-iintay sa akin. Pasensya na kayo, ang dami kasing video, in-upload ko pa para sure na mamaya dire-diretso na lang ng play. Hi Rosel's dad, good evening sa'yo. Okay ba yung sound ko? Am I good? Naririnig ba ako? Bago tayo magsimula ng ating sabong, talagang magandang gabi sa inyo at sa mga late, pwede namang mag-team replay. So, tonight, pagsasabungin natin ang dalawang magandang babae. Napakagandang babae, napakagaganda. Walang question doon. Hindi natin pwedeng pagbotohan kasi parehong maganda. And wala ding question, parehong matapang. Alright? Magaganda at matatapang. Kumbaga sa tawag namin sa sa sabong yung balikatan, ibig sabihin match. Match na match sila. So habang naghihintay tayo ng mga viewers at marami akong video ipakikita, muna tayo. Ang tawag sa boxing, tail of the tape muna. Bago yung actual na sabong nila, So, tail of the tape. Pero, may nakalagay ako nga pala ng, sa sabong kasi may llamado, may dehado. Anong ibig sabihin ng llamado? Yung llamado is, malamang na mas malaki ang pusta. So andito sa llamado, nasa meron si Yusek Claire. Siya ang ilagay natin sa meron sa llamado. Okay? Kasi syempre nasa administration 'yan. Kumbaga ramo kung sa sabong. So siya yung nasa meron sa ngayon, sa position niya. And then nasa nasa wala. Of course, llamado yung sa wala. Ibig sabihin, mas kokonti yung pupusta, pero yung underdog, ganon. At kailangan mo pang magpapago sa audience para matapatan yung pusta. So hanggang doon lang ako sa sabong, ayoko nakahinturuan. So nasa llamado si ngayon, si VP Sara. Siya ay nasa llamado corner kasi nga ayan nga, bilang VP, syempre may mga obstacle siyang nararanasan. So sa meron, Yusek Claire, sa wala si VP Sara. So let us read na yung the tail of the tape. Si Yusek muna, nauna dito si Sara. Sige, sa muna? Sa wala. So si VP Sara Zimmerman Duterte Carpio. Mas bata siya kaysa kay Yusek kasi pinanganak siya nung May 31, 1978. Malapit na palang mag-birthday si VP. Siya si Inday Sara, yun ang pero tinatawag din siya yung funny name, yung Shimenet, di ba? Si Shimenet. So si Shimenet nasa wala side, nasa dehado side, Shimenet. Filipino lawyer, politician who is the 15th and current Vice President ng Pilipinas. Ayan. So, siya ang third female VP. Andiyan si VP Lenny at saka si VP Gloria Macapagal Arroyo. Okay? And then, the youngest Vice President pala in the Philippine history. At siya syempre ang anak ng 16th President, ang ating former President, Rodrigo Roa Duterte. Alright? So, ito, yun yung biography muna. Short lang naman to para magsimula na tayo. So ito na tayo. Si Yusek Claire is Clarissa Claire Angeles Castro Sichung. Married name niya yung Sichung. Marie, late ka. Anong mag-replay ka na lang? Kasi simula lang naman namin. Si VP pa lang. Mga 10 minutes pa lang tayo nagsisimula. Late ako late. Ang dami ng videos kung ipakikita kaya ang tagal. Sorry So si mas matanda sa edad si Yusek Claire kaysa kay VP. So sa edad, kumbaga si VP Sara Stag. Si Claire Castro ay kasi siya ay 55 years old. Tawag
Ay nako, wag na. Ano lang to, wala pa namang action mamaya, paabot na abot kayo sa action. So 55 years old si Clarissa. Born June, magkasunod lang pala yung birthday, yung isa May, ito June 27, 1969. Filipino lawyer, podcaster, at syempre Yusek. Kaya elect lang. Ka-appoint, di pala elected. Si Sara ang elected. Ka-appoint lang noong February 24 this year sa PCO, press officer din ng Malacanang Palace. Ayan. Anong mga educational attainment pa nung magsasabong? Tumigil na kayo, Gossip Maria, ng pagpapareflect. Ayan, Sara Duterte, undergraduate siya ng BS in Respiratory Therapy kasi originally ayaw talaga ni Biping maging politician. Yun yung napapanood ko sa interview niya. Pero, ayan, graduated 1999 Law, Bachelor of Law. So parehong abogada tong magsasabong. Degree, San Sebastian College, Recoletos, Manila, graduated 2005. Yung pala. Meron pala siyang, graduated 1999, then 2005 yung law degree. Nagpasado din sa bar si BP, 2005, so same year. Si Yusek Claire naman, AB Political Science, University of Santo Tomas, and then nag-law degree siya sa UST Faculty of Civil Law, cum laude Si Sara wala, si BP, si Yusek cum laude. Idol. May headset ako kasi bumili ako ng boya. Naikwento ko na to kay kay Pastor, kay JT. Yung boya kong binili hindi gumagana, palpak. Then bumili ako ng camera na Rapu kasi pinupulaan ako ni Gossip Central. Bumili din ako, parang the same din lang. So waste of money or hindi, either waste of money or hindi lang ako marunong magpagana ng mga equipment ko. So for now, lang to, as camera nung laptop. So, ayan, active member siya ng IBP, Integrated Bar of the Philippines. At ito na, punta na tayo sa career o magsabong na ba? Mamaya ako natutuloy. Lang naman to, sige na nga, tapusin ko na, short lang naman. So, current Vice President si Sara Duterte ang nasa dehado, nasa wala. Effectiveness and achievement niya, syempre, high visibility and political clout kasi Duterte nga. As both VP and Education Secretary until nung June 2024 nag-resign. Ayan, mayroon siyang substantial political influence. Education Reform Initiative niya, yung nasa DepEd pa siya, yung matatag curriculum. Ina-address niya yung long problem ng K-12. Then, mahilig din to sa di ba gusto niya ibalik yung ROTC sa Military Support Program. Ayan. Ang kanyang mga challenges, syempre yung Confi funds na 125 million na nagastos ng 11 days. Tapos, nung nawala na siya sa DepEd, medyo na-diminish na yung kanyang role as VP. Ayan. Loyal following daw, Davao and Mindanao, syempre. Doon sila galing, yung mga Dutertes. Claire Castro naman, press officer 2025. So, 2 buwan pa lang mahigit. Effectiveness and achievement daw. At totoo ba to? Clear and consistent messaging. Yun daw ang kanyang achievement. Castro has brought clarity and professionalism to Malacanang press briefing. Known for concise legal framing of issues. Totoo ba to? Usabong na agad. Tapos, ang kanya siyempreng battle cry, counter disinformation, advocacy. Totoo ba itong mga nababasa ko kay Yusek? Strong proponent of regulating online disinformation and trolling. Nako, ang akin pa namang ginawa ni Kayo sa akin yung Achi Show, tayo na mag-troll. Naku, di na yata tatagal tong Achi Show. Yan. Challenges, limited policy impact as a role and tied to administration image. Kaya nga, yung sinasabi na si Yusek Claire, ay iba daw siya. Parang sa vlog niya, iba siya kay PBBM, hindi daw statement na official ng Malacanang, tied yun. Hindi pwedeng paghiwalayin. Okay, so,
her effectiveness depends heavily on the public view of Marcos administration. Pero ngayon, na-overturn is the other way around. So ayan, sabong na. Ano ba tong nabasa ko? Ano? Anyway, I have to be fair. Yun yung nasa ano, 'di ba? Hindi pa nakakarating yung mga ginagawa niyang false info, it means. Kaya wala tayong record pa. Alright, so let's sabong na. Let's sabong. Pakita na tayo ng mga ebidensya. Pakitaan ko muna kayo ng ebidensya ng matapang. Pareho tong matapang, ha? May babatiin ba ako? Gasi, Pablo Raki, Marie, nabasa ko na si RD. Ayan, kayo muna. Papaitan. Ayan. Alright. Mamaya na yung iba pagdating nila. Ito muna, Sara Duterte. Gaano ba katapang tong si Sara? Mamaya natin yung sabong ha. Pakitaan muna natin ng katapangan. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ayan, ganyang katapang. Imagine, ano to, parang blatter online to, ano, threat pa. At ang tinetreat yung tatlo, si PBBM, ating presidente, ang first lady natin, Lisa Marcos, at of course, si Martin Romualdez na alam naman nating very powerful. At ang katapat naman, ganyang katapang, I mean, hindi natin magagawa yan, di ba? So, ito yung katapat niya sa kanyang tapang. Ayan, pagpasok pa lang, nagwawala na, 'di ba? Grand entrance. By the way, yung napapanood kasi natin, short video lang. Kaya ito medyo mahaba tong video na i-share ko sa inyo. Media kayo, kakampi niya ba yung media? Hindi lang ay ang taga-ABS-CBN po ako, pasensya na tulong lang ako. Taga-DCRJ po. Oo, DCRJ. Nagsagutan yung dalawa. Sabi ni nag-name drop si Yusek, taga-ABS-CBN daw siya. Then sabi nung isa, ewan ko, taga-RJ. Ano sabi nitong isa? Oo, DCRJ. Walang ako ni Claire Castro po. Walang warrant, sir. Kinalagkat sa SM Mall. Walang warrant. So after niyang wala, magpapakilala siya, taga-ABS-CBN plus attorney pa. 'Di ba embarrassing yon? Pero si VP, pangit din yung ginawa kanina ha. Not nice din naman yun. Walang ginagawa, walang complaint. Walang ginagawang krimen sa SM Mall, San Lazaro. Para kalag ka rin. Walang complaint pinapakita. Opo. Sa Attorney Claire, you are the lawyer. Counsel po ni Jackson. Nagulat po kami. Walang warrant. May text po sa amin yung babae na magkita sila sa mall para pag-usapan ang bata. Tapos papahuli. Bakit sila agad nandoon? Frame up? Ayan, frame up ba yan, ha? Mga taga Manila Police District? Opo. Frame up ba to? Ba't kayo lahat nandoon? Walang tao dito na pumunta kami. Dahil nandun nga po kami sa follow-up operation. Follow up? Anong Yung complaint ko, ma'am, hiningi mo, sabi mo sa akin, confidential. Walang complaint. Paano follow up? Confidential, ma'am, kailangan malaman ko rin yung reklamo sa akin, ma'am. Ano dyan? Anong case number? Di ba pa yung pangalan yung kaso? Di ba? Pang-file pa lang ang kaso. O, di ba? May nagsisigawan, parang nasa palengke. Hello, Teacher Mark. Hello, kadama sa Jordan. Splice ba yan? Dire-diretso nga to. Splice ba to? Pinapakita nga natin yung buo eh. Iniimbestigahan pa lang. Ipag-file pa lang ang kaso para hulihan. Walang warrant of arrest. Di ba? Parang nasa palengke na naghahanap pa siya ng kakampi. Sige lang, mag-ingay kayo, di ba? Walang warrant of arrest. Ma'am. Ala, kumbaga sa do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ay do, higher do. Dali lang, ma'am. Dali lang po, ma'am. Pakita niyo muna sa akin. Dapat gawa sa kliyente. Ay, kasalanan. Ulo mo. Naku, pwede pala si Auntie Claire sa ano?
sa Viva Films. Ang galing. Galing, no? Ano kasalanan mo? Parang nagtagulang ko yan, di ba? Kasalanan? Gano'n ka na pag-abusado? Kasalanan mo, sinisigaw-sigawan mo ako. Ikaw? Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka nang lalagyan ng kliyente? Ano to? O, 'di ba? Yung napapanood natin, yun yung splice. Eh, ito, mahaba-haba. Mas pangit pa nga to, buti pa yung splice, 'di ba? So, ganyan. Ganyan siya katapang, sinisigaw-sigawan niya. Kaya ano nangyari dyan, naikulong sila. Pero ang ending naman yan, after yung unethical niyang ginawa dyan, tsaka pagwawalang galang niya sa authority, nakulong, kasama yung asawa and secretary. Pero after 2 years, na-vindicate naman siya dyan, na-dismiss yung Siyam. Yung Siyam na police na involved dyan, na-dismiss, sinampahan ni Attorney Claire ng sandamukal na kaso at na-dismiss sa, hindi yung kaso ang na-dismiss, yung Siyam na police na-dismiss sa serbisyo. Pwede, JP, may amplifier daw sa lalamunan. O kaya megaphone ba yun? Megaphone! May megaphone, no? Walang Oy, Hylos, ayan ka na naman, ha? Kasi simula ko lang. JP, oo. Pwede, artista siya. JRP Creative. Artista siya sa Viva Films. Pero writer siya, scriptwriter siya sa Viva Max. O yun, no? So, tingnan natin ang pagpatuloy natin. Nakalunok nga na. Ay, anong sabi ni, eto pala, yung kay, re-reactionan lang ni Yusek Andes yung kay VP Sara. Pakita natin. Then, punta na tayo sa sagutan. Kaya ang tagal ko tuloy. Inano ko pa tong mga sagutan na to. Alisin na natin to. Ito na tayo. Gawin Yusek. ng investigasyon dahil po dun sa mga pananalita na ibinigay ng ating Vice Presidente na maliwanag in no uncertain terms, kinumpirma po niya na meron na po siyang nakausap na isang assassin. At itong assassin po na ito, inatasan niya na patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang Speaker of the House. At kinumpirma po ng assassin na pumayag siya. At in-insist po ng ating Vice Presidente na huwag kang titigil at hindi patay silang lahat. At he said yes. Yun po yung mga words na ginamit ng ating Vice Presidente. Kaya po very alarming that she has already engaged a particular individual or an assassin or even a group of assassins to implement such a criminal act. An investigation is very, very urgent and necessary in order to protect the president, and because this involves a matter of national security. All right. So sino kaaway ni si siguro to, si Hylos, yung kaano ni teacher ni TMR sa comment section. So ito na nga. Kasi yun ay threat. Ang threat, walang walang anong tawag doon, yung walang expiration. Hindi kagaya ng mga cyber libel, mga slander. After a year, may anong tawag nga sa ganun, saka yung meron siyang time frame na maglalap siya pag hindi mo na i-file. So yung threat, pangit yun. Kasi kahit matagal na panahon na, for example, knock on wood, may nangyari dun sa 3. Isa siya sa pangunahin na suspect. So si Yusek naman, so yun yung sa threat ni threat na yon na ginawa ni VP Sara online. Hello, tambol natin. Hello, Shin Mode. So ano namang reaction ni Yusek Claire? Hindi ko na ipe-play yun ng mahaba ha, kasi ang haba nun. Ito lang, panimula. Paano dinipensa ni Yusek? Na maraming fake news. Kasi ma'am, may fake news po ba yung kumakalat na video nyo regarding dun sa umano'y pagwawala nyo sa Maganda yan. Maganda yan. Reaction. Hindi na to salita ng palasyo at ng Pangulo. Ako na to. Okay. If given a chance to do that again, I will. Why? Because I did that for justice. Maybe yung nakikita niyong video, that's 2015.
Oh. Can you see my face there? Look younger. That's 2015. Okay, why nila pinapalabas to? And splice. Dahil ayaw nila ako siguro na manatiling tagapagsalita rito ng palasyo. Una, ang kwento niyan, merong dalawang magsing irog na hindi na nagkaayos. O, ayaw na natin yan. Ang haba kasi nun. So, ang sabi niya dyan, ako ito. Ibig sabihin, pwede siyang magpalit, mag-switch from magsasalita officially for the administration or for the president as Yusek Claire. Dito, pwede palang mag-switch, no? Na ako ito. Teka muna, iwan natin yung pagka-Yusek ko. Ako to, kasi ano ko to, story. So, ang haba-haba nun. So, di ba, ano ko lang to, na-notice ko lang. Kasi di ba meron tayong Eden na ayaw niyang sagutin. Like, example lang to, ha? And then, we will go to the sabong nung dalawa. Na pinapakita niyo pa yung SONA something ni PRRD para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. hindi po Maraming nabanggit ko salamat lang po. po yung vlog, Yusek, para lang po hindi Miss Eden, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinyong personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung Opo, nababanggit. Miss Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Nakakalito, no? I thank you, reglementary period. Yes, thank you. Yun nga yun. Yung meron siyang lapse, maglalapse siya if hindi na file. And then, ano pa ba yung mga comments nyo? Splice, di ba pinakita naman natin kanina, dire-diretso yun. May likod pa nga, nakikita yung tattoo. Walang ano doon, wala dong kinat. Dire-diretso yun. Sasabihin niya dito, Splice. Kaya ako lang pinakita sa inyo, wala namang ano sa sabong nilang dalawa ni VP. Kaya lang, naano ko lang. Na-catch ko lang na bakit ganun. Ano, and then nagsuswitch siya. Tapos pag ayaw niya, hindi pwede. Pag kay Eden, ayaw niya i-switch. Gusto niya sagutin niya doon sa vlog, 'di ba? Yeah, it's double standard. Tambol natin, ano, ang dami ko ngayon, busy ako late nga. Ang dami ko kasing in-upload na videos, mamaya mapanood nyo. Pag pag siya uli yung topic natin. Pag yung siya lang, parang to. Oo nga, pwede siyang sumagot. Pag-usapan sa labas, so you mean to say, pwede siyang sumagot. Bakit iwas pa rin siya sa platform niya? Yun na nga, wala tayong walang suutan, kumbaga. Siya nga yung nagmamanipula. Okay, so eto na, ready na kayo sa meron. Sabong to sa meron si Yusek. Kasi siya yung nasa admin. Siyempre, ang meron, mas maraming pusta yan. Mas maraming pupusta. Kasi nasa pwesto. Nasa dehado ngayon si VP. Dehado side. Alright? Oy, mag-like daw kayo. Mag-like. Sayang naman yung mga in-upload ko. Pag hindi daw nag-like, no? O, eto na. Let's go. Magsisimula tayo sa the day na nag-step down si VP Sara at the day na pumasok si Yusek Claire. Ayaw ni attorney. Lang yun, kunyarian yun, attorney Libayan. Ano lang to, sabong ng tao, hindi to sabong ng animal. Tsaka wala namang walang dito, walang, anong tawag doon, kasador. Yun yung nangunguha ng pusta. Alright, so eto na. Umalis si VP. President, intended my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw
ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Hindi pwede si Mang Rene. Taga-ano yon ang tawag doon, yung nanggagalit sa manok. Taga-heating. Taga-heating. Okay, para magalit lalo yung mga mag-aaway. Marie, ikaw nagpapapusta. Hindi ako ha. So, na-disappoint ako nung nag-resign si VP kasi sabi niya magre-resign siya, pero magiging siyang mapagmatsyag, ganon, and so forth. Pero di ba, kung nasa pwesto ka bilang DepEd Secretary, mas marami kang magagawa, kung marami kang projects, mas marami kang magagawa sa taong bayan, sa lahat. Kesa sa magmatsyag, maging nanay. So, andun na nga yung seat of power sa'yo sa DepEd. So, dapat na maximize mo yun. I don't know kung anong naging problem, bakit ka nag-resign. Is it because of hindi na kayo unity, hindi na kayo bati ni PBBM, nahihirapan ka na ba? So, yun lang. Ang akin is nag-resign ka, you should have done better. You should have done more for the people kasi nandun ka sa seat of power, pinakamataas na pwedeng magkaroon ng change for the better ang Department of Education. So, pat hindi yun yung topic natin. Yun lang, comment ko lang. Ito naman, February 24, ayan na nga, of this year, pumasok na si Auntie Claire. Isa si Shiminet, isa si Auntie Claire. Ito, dumating. PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously. Para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaaring naniniwala pa. O, ayan, hate niya talaga yung fake news. Puro siya fake news. Day one, puro siya fake news. Lalabanan ng fake news. So, day one din, obvious na sa atin na against siya sa mga Duterte. Ano, 'di ba yung sabi nga hindi daw napaghandaan, napag-isipang mabuti yung pagiging USEC. Sino nagsabi dati? Naka-contact lens pa daw si Auntie Claire. Naka 'di ba? All made up, ganon. So anyway, ayan, ebidensya 'di ba na from day one, right there, right then and there, talagang binabanata na ang mga Duterte up to today, up to this day. Ayan. So, ito yung isang issue. Pagsabungin natin, yung isang issue dyan ay yung, hindi ito in particular order ng pangyayari ha. So, ito yung first issue muna natin na away nila. Dahil daw, biktima siya ng fake news. Ano pong take niyo doon? Lahat naman tayo biktima ng fake news, 'di ba? Kayo lahat biktima din kayo na alam nyo, kasi may experience na kasi ako sa Castro na apelido, yun si Franz Castro. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae na yon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Baka galing lang sila sa isang puno. Makikita niyo yung itsura ni VP, no? Yung pangisi-ngisi, yung mapang-asar, nangaasar eh. Alam ko naman na alam niya na hindi naman magkamag-anak si Yusek Claire Castro
at si Franz Castro. Pero nakikita ko sa mga memes, inaano nila yung face, no? Parang magkamukha, pinatanda lang. Anyway, si Franz Castro was born, I think, 1966, while 1969 si Yusek. So, 3 years lang yung difference. Kumbaga, mag-ate kung ano. Pero, alam ko naman, ang aasar lang. Kasi nga, unang-una, binabanatan siya ni Franz Castro, di ba? Dun sa Confi funds. Tsaka talagang against na against. So, tingnan natin ang reaction ng dalawang Castro. Ayan, nang asar si BP, nang asar siya, ulitin natin. And then yung reply nung dalawa. Dahil daw, biktima siya ng fake news. Ano pong take niyo doon? Lahat naman tayo biktima ng fake news, 'di ba? Kayo lahat biktima din kayo na alam nyo kasi may experience na kasi ako sa Castro na apelido, yun si Franz Castro. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae na yon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Baka galing lang sila sa isang puno. Galing nga ba kayo sa isang puno? Yusek Claire at saka Franz Castro. Tingnan natin. Yusek, pasok. Anak, magkapareho lang po siguro ng kamag-anak, magkapareho lang po siguro ng surname. Pero hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko. Dahil siya po ay makabayan. Masasabi po natin makabayan, makatao rin po. Pero nagkataon lang po, hindi po kasi kami magkamag-anak. So sa ganito pong mga statement po ni VP Sara, hindi maganda po na Vice Presidenta pa po ang nagpapakalat ng isang disinformation. Hindi. Well, thank you sa Bombo Radio dun sa sa video na yan, Bombo Radio Philippines. So, dininay. Pero for me, it's a joke. Kaya lang yan, dinideny. Pero wala naman daw masama na maging magkamag-anak sila. Kasi makabayan, makatao si Franz Castro. Yun ang sabi ni Yusek. But for me, it's just a joke. So kung good naman, yung magkamag-anak, good sa di ba? It's a good joke. Hindi siya bad joke. Di ba? Kung you admire Franz Castro, di proud kang maging kamag-anak. Okay. Ano naman sabi ni Franz Castro? Is ACT Teachers Party List Representative Franz Castro related to Communications Undersecretary Claire Castro? Well, ano bang big deal kung kami ay related, 'di ba? So kung kami ay magkamag-anak. So as far as I know, hindi kami magkamag-anak ni Claire. Kaya matagal lang lagi sinasabi ito ni BP Sara. Kahit nga dong kahapon daw sa Bohol sinasabi niya rin. So dapat mag-research pa more. She's spreading fake news at mukhang inaano niya to sinasadya. So she's spreading disinformation. Siguro ini-insinuate niya na merong kontsabahan, or conspiracy yung left at ang Marcos government kasi dahil nga doon sa 'di ba, very active kami sa Makabayan doon sa impeachment, very active din kami doon sa ICC, yung pagkakulong ni Duterte, ni former President Duterte. So baka yun, sinasabi niya siguro, parang nagma-mindset siya sa mga tao na kami ay nagpa-conspire ng Marcos administration. So walang ganon. I know. Hello kay Blasco 2.0. Ang buti pa si Franz Castro, ang linaw ng kanyang signal, kahit nasa bundok. Talo pa ako, ang labo nung ko eh. Nasa mga bata. Tsaka inamin niya dyan, di ba? I mean, siya dyan, sabi niya, dinugsungan pa niya yung joke na story na mag-research. Ay, joke, paano nga alam ang pag-aksehan ng panahon when it's a joke, nang aasar. At saka, ang sabi dyan is, yun nga, baka daw iniisip ni VP Sara nagko-connive, etong admin, di ba? At saka yung left. Ano ba yung leftist? Ano ba yung left wing?
'Di ba sila yung ano yan marami silang merong socialism. Pero ano rin, sa kanila sa leftist din yung communism, 'di ba? Oh. Ayan. So ituloy natin. So si VP ng ASAR na magkapatid si dalawa, Yusek at si Franz Castro, todo din na yung dalawa. Alright? Pero in a good way na gusto nilang maging magkamag-anak but hindi daw. So ang blame kay VP do sa joke. Ayan, next. Ito naman, ito yung kamag-anak issue, tapos na tayo doon, yun yung sagot. Bigas naman tayo, yung 20 pesos na bigas, ito na. Bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Kanang ginatawag nila og ano sa meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Kanang ginatawag nila og ano sa bana siya sa murag lamaw. NFA? Ganyan. Sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Pakain sa baboy. Oh, yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy ang hindi mga hayop ang mga Pilipino. Right. So, hi Befferson from the Matapobre Club. So, hindi na joke to ha, yung sinasabi ni VP. At ito, nag-spark ng controversy. Yun nga, yung 20 pesos. Kasi that time, I think nag-announce si Yusek na hindi naman malinaw pa. Na yung pala is 33, 20 yung price, then may subsidy from the government na 13 pesos. So yung rice is 33 actually. Mabibili lang sa 20. So ang naisip na ano ba yung pinakamurang rice ay yung NFA. Kasi nung araw, no, maliit pa kami, hindi talaga kami kakain ng NFA. Kahit pa siguro maghirap, magpapak na lang ng ulam. Kasi that time, ewan ko ngayon, that time kulay brown, tas may amoy, tas dikit-dikit siya, maliliit siya, na pag sinain mo dikit-dikit, ay di ba gusto mo sa rice yung buo yung butil? Tapos basta, yung sa hayop, yung sabi nga is kung marami kang dog, ay di iba yung bili mo. Bili ka ng isang sako ng NFA, yun yung sa baboy, sa dog. Then bili ka ng another sako, that's for the family. Magkaiba. So, dun ako binlead. Binlead ba is durog-durog? Yun yung na-experience namin. So, at saka yung sa hayop, alam nyo ba, kami may mga alagang manok, ang presyo ng isang sakong feeds is kulang-kulang na 2,000. Hindi rin naman mura yung pag sinabi mo, pakain lang yan sa manok o pakain sa baboy. Ang mahal kaya. Isang sako is almost 200. Parang papatak ng 40 pesos per kilo yung feeds na kinakain. So, ayun nga, isa pa, tambol natin yung NFA nga, may amoy, may graba-graba, may bato-bato, tapos tama si Racel's dad, yung durug-durug siya. Paano mo nga makain? Tapos yung kulay, maitim, maipa-ipa. Yun nga. Talagang hindi masarap. Kaya yun yung nasabi dyan nasabi ni VP. Kasi syempre pag 20 pesos, ang iisipin mo agad, yung pinakamababa, pinakampangit sa rice, which is NFA. O ano namang sagot ni meron pa siya instead na may another comment from VP Sara. Sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators, para manalo yung kanilang alyansa kuno, na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? Meron akong pagdududa ha.
Okay, so yes, tambol natin tama kasi di ka matutunawa. Ako, I would rather kung ganyan, let's say walang pambili, I would rather iba na lang na na carb. Pwedeng yan, potato. Ay mahal na rin naman ngayon yun. Yung yung mga root crops ba yon, like balinghoy, kamote, mais, gano'n na lang kaysa pakainin nung NFA. So ang kay VP Sara dyan is yung timing. Kasi nga, kailangan ng points, ng pogi points ng mga kandidato ng administrasyon. At alam niyo naman, pag na-elect yun, di ba, magiging pabor yung mga desisyon sa Senate. O, nandyan na nga si Seychis Seychis Escudero plus ma-elect pa tong mga to. So, hindi natin maalis sa isip na yung timing. Bakit ngayon? Samantalang 3 years nang nakaupo si PBBM, bakit ngayon ipupush? So, yun yung kanya na point dyan, pamumulitika, tapos hindi daw maganda. Ano pa? Hi, Junior MJ. Kumakain naman kami kumakain kami ng Nutriban, wag lang yung may, syempre pag nakita ng may, yung bukbok yun, hindi kuto. Bukbok and kuto is iba, diba? Kuto is sa tao, tama? Bukbok, syempre hindi, pero pag yung hot siya, warm siya, kabebake lang, tapos hindi naman, okay naman yun. Sa Candelaria, may nabibiling mura, nakalagay bigas pang pares, parang same sa NFA, buhaghag masyado at masakit sa tiyan, o baka sa, yung sake? Oh, yung jasmine, mahal kasi. Mabango talaga yung jasmine, kaya lang mahal. Mahal talaga. Kahit sa US, yun yung binibili namin, yung jasmine rice. Pero sa US, hindi sako-sako ang rice Mga 5 kilos lang, 10, 2, kasi hindi naman staple, nila yon, staple food. So parang hindi rin mahal kasi kokonti. Kokonti, mga 10 kilos, 5 kilos, 2 kilos, yun. Befferson, kahit aso, di ko pa pakainin 20 bigas na baka sumakit pa. Yung mga sosyalin, sabi, diba? Yung mga sosyalin na may budget. Alam nyo ba, pag may pet, syempre, pag yung pet hindi yung pinababayaan nyo lang, yung talagang you will take care of your pet, talagang dapat may budget para sa pet. Kahit ano man yan, aso, pusa, isda, diba? Dapat may budget. Next. Anong kasunod natin? Yan, si Yusek naman to. Let's see what she has to say. Sagot ito ng bise ng iginiit ng Malacanang kahapon na sa halip na batikusin ang mga ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, mas kailangan nila ng pagkakaisa. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Ngunit ayon kay VP Duterte, ang halagang 20 pesos kada kilo ng bigas ay pangako pa noong 2022 campaign and elections. Dahil dito, nasabi ng Vice Presidente na huli na ang implementasyon ng nasabing pangako at tila ginagamit lang ito sa politika, lalo na sa mga lugar na hindi umano solid ang suporta sa administrasyon. Okay. So yung tawag dito. Ang point ka ni Yusek Castro is dahil nga negative para kay VP yung 20 pesos, kumbaga degrading para kainin ng Filipino yung side ni VP. So ang kay Yusek naman ay dapat suportahan daw kung anong project ng presidente, hindi yung kakonti, yun. Doon sila magkaiba. So, yun lang yun. For me naman, hindi naman nga 20, 33 siya. Pang 33 pesos. Kaya lang 20 lang yung babayaran. Saka bakit nga ba sa Cebu? Ang sagot dyan ni Yusek is sa Cebu dahil yun daw ang nag-volunteer na kasi kukunin yung subsidy sa local funds yun ang pagkakaintindi ko. Siya yung may funds, kaya willing sila na doon magsimula. In some part of Cebu pa rin yan, hindi buong Cebu. Sabi nga yung vulnerable people of Cebu.
Pero sabi ni VP, ba't hindi sa Luzon? Ba't hindi tinanong din yung Luzon? Hindi rin tinanong yung Mindanao. May nagugutom din naman sa Mindanao. Kaya ang nasa isip ni VP, politics. Kasi yung mga maraming botante, di ba? Malaki ring botante yung sa Cebu. And baka hindi daw doon, I think hindi popular doon si PBBM o yung mga kanyang mga senatorial candidates. So doon, kaya sinasabing politically motivated. O, di ba? Nang kay Yusek naman. Kasi in the first place, Yusek, yung pagkaka-announce mo, hindi detalyado. Siyempre, pag nag-react yung mga tao right after you said that, including si VP Sara, kasi malabo nga malabo yung pagkaka-announce, hindi detalyado nung una, at kakaiba ka pa. 'Di ba? May gulo pa diyan, no? Napanood nyo naman na iba yung announcement mo. Ayan, kaya nagkagulo-gulo. You cannot blame. Pag malabo yung info, malabo din yung makakabalik na syempre maraming kuro-kuro, maraming talagang pag-uusap kasi hindi clear. Gamitin mong hindi kami kumakain ng bigas yung kasi feeds talaga. Yung feeds kasi junior, may vitamins na yun, may minerals, kompleto na, nandun na sa feeds yun. Complete siya. Sa rice, usually carbohydrates lang yun, 'di ba? Hindi siya kargado ng mga vitamins and all that. Ayan. Jefferson, oo nga, unclear. Ayan, next. Anong sagot ni VP? Na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon lang in-implement na panahon ng eleksyon. It's, sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon sa lugar, sa Visayas, kung saan mahina ang numero ng mga kandidato ni BBM. Paliwanag pa ni VP Duterte, wala naman siyang personal na galit. Alright, so yun. Ang kanya is, tsaka wala namang masamang mag-criticize, ganun talaga, hindi na sila unity team Ano bang i-expectin natin doon sa dalawang opposing parties na, So, ganun talaga. Ano pa bang comment natin? Ikaw ba ay na-shot? Ay, oo, hindi ako na-shot, pero humaharap ako sa mga na-shot at mas maingay pa ako sa lasing. Alright? Malapit ka ba? Dito ka din sa Quezon? Ka lang? Set ka lang ng schedule natin. Sige. Next. Jan Faustino, hello sa'yo. Hi, Hachi, may iba na lang. Marami. Hatch, Sweater, Dom, Kelso. Ano pa bang meron ako? Whites, meron ako noon. And then A-Seals. Yan yung mga yan. Gray, meron din. Lapit pala Lapit. Mga lang yun. Isang oras. 40 minutes to 1 hour. Depende kung nasan ka. Sinong late? Di si Kukoy. Ang aga-agang mag-comment. Late pala. Ayan. From the top. Ayoko nga. Ang haba na. Next. Mag-replay ka. Anong sabi ni, nasa na tayo? VP, pamumliti ka. Eto na! Meron tayong kakampi to ni taga-heating, kakampi ni VP Sara. Ito, to. Meron akong extraordinary powers, pero at least nung ako yung spokesperson, alam naman natin kung ano naging spoke ng approval at trust rating ng aking presidente, no? So sa akin, I love you, Auntie Claire. You have made the job of the opposition so much easier. I love you. Sabihin sa lahat ng mga DDS, huwag papalitan si Auntie Claire dahil lalong bumibili sa pagbagsak ng trust at approval rating ng presidente. Yan. Sa tulong mo, Auntie Claire, mapabilis na sana na magkaroon ng bagong liderato. At kampante po ako sa iyong mga pananalita. Mangyayari ito very soon and we will thank you with
all our hearts dahil sa'yo, lalong nabubwisit ang mga tao kay Junior. Thank you very much. Alam niyo po, hindi po pwedeng maging fake news ang dahilan ng pagbagsak ng trust at approval rating, lalo na kung ganitong katindi ang pagbagsak. Kasi po, yung kulob ng sitmura, hindi po yan fake news. Ano ka ba, Ma-Auntie Claire? Ang kulob ng sitmura ay pakiramdam. Hindi po yan mensahe na pinaprocess ng utak. Yung kulob po, resulta ng pagkagutom. At ang pagkagutom, hindi po pwedeng maging fake news. Makakaila mo ba, Auntie Claire, na ang self-rated poverty ay 52%, mahigit kalahati, gutom. Sang-ayon sa SWS Services survey na yan, ha? Mas partial pa yan kay Marcos, ha? Yung SWS na yan. Alright, dapat itong inaaway mo, Yusek. Mas nakakapikon kaya si Harry Roque. Di ba alam ko na kung saan nanggaling yung palakpak ni ano ito, oh. Nasaan na ba yun? Yung si Pumalakpak. Diyan pala kay Roque niya galing yun. Pero may nakita ba tayong palakpak mula sa DBS? Ayun, dun pala niya kinuha yung palapalakpak na yan kay Harry Roque. Oo, tunay, delayed lang siguro. Ano kasi, yung una pa lang niyang salita, di ba, muffled na. Baka mahina yung. Pero yeah, that's legit naman, yung video na yun. Sa kanya galing yun, yung pangit yung signal. Alright, so yun, si Harry Roque, kakampi ni VP ng aasar. Dapat yun Yusek ang mo. Basta sa akin na, mas nakakaasar yung sinabi ni Harry Roque. Next tayo. Sa recent pronouncement ni former spokesman Harry Roque na kahit gaano kakagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Good luck daw po sa inyo ni Secretary J. Ruiz. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bokadura mo. Kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Okay, sa amin po, messenger kami, hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong ng ating gobyerno sa taong bayan. So hindi po kami salesman, kami po ay messenger. Unang-una, Yusek, sabi mo, hindi kayo salesman, kayo ay messenger. Ang messenger, taga-deliver, taga-hatid. Ibig sabihin, kung ano yung talagang message, yun ang ihahatid. 'Di ba? Walang bawas, walang bawas ba? Walang dagdag, walang kulang. And then yung salesman, iba. Siyempre yung salesman, sabi mo nga, dapat sweet talker, 'di ba? Tsaka yung mapapabili mo. Sabi mo nga kahit magsinungaling, basta mapabili mo nung produkto. 'Di ba? Ano yung ginagawa mo kaya, Yusek? 'Di ba pag propagandista ka, para ka na ring salesman, hindi ka lang taga-deliver kasi pag may involved na manipulation, may involved na drama, emosyon para maka-persuade na maniwala sa gusto mong sabihin. Tapos being a salesman, hirap daw ibenta ni PBBM, sabi ni Tambol. Hindi sila pinamimigay nila libre ang kababayan sa ICC. Baka yun, sila, messenger ng ICC, taga-deliver. Ayan, na-deliver na nga si PRRD at marami pang iba na gustong i-deliver. Yun yung delivery. Pero yung mga pananalita mo as Yusek, may kasamang ka na niyan, saleswoman ka na niyan. Binebenta mo na yung
meron ka ng pagbebenta. Kasi nga, pag nahuli kang nagkakamali, nagsisinungaling, itutwist mo para maging tama sa paningin ng mga kakler at sa paningin ng mga supporters si PBBM. O, di ba? So that's mali. Pinagtakpan mo para ma-sold. Para ma-sold out yung mga gusto mong iparating. Mabenta. Ay, bentahin naman talaga eh. Sa mga kakler at sa mga supporters ng administration. Now, let's continue. Ang next, eto, si Yusek Olito, babanat kay VP. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya isi-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na mayroon kayo, para sa taong bayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tina-timing. Hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po yung iba ay nahihirapang bumili ng bigas kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Oy, BP, asal bata ka daw. Hindi daw playground tong ating Pilipinas. Huwag ka daw immature. Huwag ka daw asal bata. At saka kanina, di ba, pumitik na siya. Sabi niya, ay dapat i-share ang kaalaman kung meron man. Baka nga, sinasabi mo, BP, may kaalaman ka, ayaw mo lang i-share. So, that's contradiction to you. Sabi kung meron man. Anong sagot ni BP? Salbata, makasiri doon sa remarks mo na hindi mo ituturo kay BBM kung paano ibababa yung 20 pesos na kilo ng bigas. Kanino Sabi galing ni yan? Claire Castro, yung best friend mo. Sabi ko na nga, di ba, wag na tayo makinig kay Claire Castro kasi isa siyang gigo. Garbage in, garbage out. Tama na. Vice, at anong Alright. So sabi nga ni, but yung support na wala. Maganda nga sana, kaya nga natin binoto yung unit team kasi nadala tayo nung panahon ni FPRR ni VP Lenny. Di ba? Hindi sila magkasundo. Sino naapektuhan? Di taong bayan, yung mga projects, So ngayon, yun ang bentahe sa atin ng unit team. Unit team nga eh. And then ngayon, history is repeating itself. Hindi na naman. So paano nga magtutulungan yung hindi magkasundo, 'di ba? So yun. Tapos meron ng bago ngayon na kasi sa Discord puro gagi yan sina Marie GAGI. O ngayon, meron na yung garbage in, garbage out, gigo na. Hindi na gagi, gigo. So, yun ang accusation ni VP Sara kay Yusek. Garbage in, garbage out. So, pakinggan natin muna bago ko i-explain. Patunong iangat ang antas ng diskusyon at maging profesional sa mga inilalabas na mga pahayag. Narito ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte. Dapat sinasabi niya yan na sa sarili niya kasi siya yung unang-una namumulitika gamit ang opisina ng Office of the President. Nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. At siya din, dapat niya sabihin sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin at sabihin niya yan na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss. At ang sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. Patunong iangat ang antas ng diskusyon at maging profesional sa mga inilalabas na mga pahayag. Narito ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte.
Dapat sinasabi niya yan na sa sarili niya kasi siya yung unang-una namumulitika gamit ang opisina ng Office of the President. Nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung So inulit ko lang doon sa simula. So yun na nga, ang kay VP Sara ay binabalik niya kay Yuse Castro, ikaw ang namumulitika, hindi ako, ikaw. At mahiya ka sa sarili mo, 'di ba? Kasi sabi ni VP, ginagamit ni Yusek yung Office of the President through PCO para sa pansarili niyang motibo. Okay, pag sinabi kasing, meron pa ba ako nung garbage? Pag sinabi kasing garbage in, garbage out, for example, sa computer, maganda man yung ating system na nabili, updated, pero yun namang ine-encode natin, ay mga basura o kaya false information. So, ano yung magiging output? It's trash din. Kumbaga, kung ano yung if-need mo. Para sa bata din, Kaya nga sabi, mag-ingat tayo. Kasi kung ano nakikita ng mga bata na ginagawa ng matanda, akala nila tama. So, yung finifeed din na information kaya sabi nga, upbringing. Ano yung upbringing? Paano ka pinalaki? Kasi kung ano yung finid sa'yo, para maging mabuting tao, marespeto, may takot sa Diyos and all that. Yung finid sa'yo, yun ka. Usually, except sa matitigas ang ulo or except sa na-affect ng environment nila. Usually, ganon. Yun yung out. Kung ano ang tinanim, yun ang anihin, di ba? Pangit, di pangit din yung lalabas sa bibig. Okay. O, agree si Marie kay VP. Ayan. Next. O, ito naman kasi binabato siya, pilit, sa kabila ng mga issues na to, pilit ibinabalik at binabato ni Yusek yung confi funds, yung confidential funds, di ba, na 125 million. Anong sagot? Sara Duterte. Naku, hindi issue ang confidential funds dahil nag-file na sila ng impeachment. So wag nila balik-balikan ang confidential funds dahil para sa kanila, that is already a closed issue dahil nag-file na sila ng impeachment. Pero hanggang ngayon, meron pa rin blanco sa mga budget natin na tinatanong doon sa Supreme Court. Meron pa rin question sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. So, dapat sila ang sumagot, dapat ang administrasyon. So pare-pareho sila, no? 'Di ba meron na ring recently may nag-file na rin yung Duterte ba for ano 'yan? Nag-file naman ng yung sa ginawang arrest, tama ba? Yung illegal pagpapadala kay FPRRD. And then meron ding dapat maging impeachment case sa lahat. Hindi lang kay VP, sa lahat. Kung meron man kay President Bongbong, ganun din. I-impeach din, di ba? Sa lahat ng pwedeng i-applyan, impeachment, dapat hindi lang si VP. Dapat lahat ng pwede nating filean sa ombudsman, ng ma-impeach, ng malinis ang ating sistema, malinis yung ating government. Next, ano pa tayo? Ito na, garbage in, garbage out tayo. Na wala na raw aasahan na anything nice work from the Vice President, especially when it comes to BBM at saka sa administration. Your reaction? Ay, yes ma'am. Opo. Ganun din naman sa kanya ma'am eh. Sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. At sinabi ko na yan dati, sabi ko, ano pa bang na-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro? Parang ano lang yan ma'am eh. Parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, kumapasok sa kanya, basura. Lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Alright. So, Vio Cars, siniiwasan nila na sagutin ng issue ang ginagawa nila ng babato ng issue sa kabila. Tama, red herring at ad hominem naman ginagawa nila. Para nga malihis doon sa isyong binabato sa kanila, hindi nila sasagutin yung particular issue na yun, babato ng ibang issue sa kalaban. Diba? Yun yung ginagawa nila. So, ang sabi ni VP Sara dyan, hindi daw siya yung taong nagsisimula. Kumbaga,
papatol siya sa papatol siya sa away pag napasobra na away, hindi niya. Pero hindi siya yung mauuna kasi marami naman talagang nasabi na si Yusek sa kanya. Example, Of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am. Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt. ayan yung sinasabi, kasasabi lang ni View Cars, no? So, si Yusek, napansin nyo ba yon? Pag tinanong, usually ang sagot niyang balik, patanong. Parang, let's say, kagaya niyan, ibabalik sa'yo. Yung ang salita ni VP Sara is yung, di ba, nagkikriticize siya na dapat lang magalit kasi sa nangyayari, dapat magalit yung mamayan. Si VP yun ha, VP towards the PBBM administration. Anong bato ni Yusek? Yung ama mo, bakit hindi? Tinanong mo rin ba yung ama mo? Okay? So it's a different, parang ba't ganon? Mag-ama yun. Mag-ama yun, saka hindi naman siya VP nung time ni FPRRD. Ngayon siya, 'di ba? VP siya ngayon, national position yung hinahawakan ni Sara Duterte. Ang labo, no? Ang labong sumagot. PBBM took the high. Mamining ka ba dyan sa high ground? Next tayo. Ito pa, yung itinan nyo to, about sa survey ng Pulse Asia. Leadership, but yet her trust ratings po ay siya lang ang yung latest, at least for the Pulse Asia, siya lang po ang nakakuha ng at least mataas na ratings. Siguro, pwedeng masabi dyan na habang siya ay nasa ibang bansa, ay approve ng mga Pilipino. Kasi habang siya ay nasa ibang bansa, yan po ang rating niya. Okay. So, Yusek, last question. Pilipino dito na ang kagaya ni VP Sara, hindi ko po alam kung kasi ayoko namang questionin, ayoko namang i-judge kung ano man po yung naging survey. Pero lumalabas po dyan na parang mas gusto ng tao habang siya'y wala. Okay. Uulitin ko nga, ang gulo, no? Kasi ang issue dyan, saka thank you sa News Plus, Philippine News Plus, ano ba to? Of Vice President Sara Duterte. Leadership, but yet her trust rate. Watch. Thank you sa News Watch Plus Philippines. So ang issue dito, ang tanong nung host is yun nga, 'di ba si PBBM mababa ang rating? Bakit nga mataas ang rating ni VP Sara? Ang sagot niya ay ito, ulitin natin. Leadership, but yet her trust ratings po ay siya lang ang yung latest, at least for the Pulse Asia, siya lang po ang nakakuha ng at least mataas na ratings. Siguro, pwedeng masabi dyan na habang siya ay nasa ibang bansa, ay approve ng mga Pilipino. Kasi habang siya ay nasa ibang bansa, yan po ang rating niya. Okay. So, Yusek, last question. Pilipino dito na ang kagaya ni VP Sara, hindi ko po alam kung kasi ayoko namang questionin, ayoko namang i-judge kung ano man po yung naging survey. Pero lumalabas po dyan na parang mas gusto ng tao habang siya'y wala. Ayaw mong i-judge? Ano mong ginawa mo? Ginajudge mo. Meron ka pang nasabi dyan na kasi itong survey, ang na-survey is 2,400 different people sa atin. And then parang, kung di ako nagkakamali ng pagkakatanda, April 23 to 29, ginanap yung survey na yan. At yan na ngayon naging result. Si Sara, ang taas-taas, si VP. So, ang sinasabi pa dyan
ni Yusek Claire, baka daw mga gutom lang, o yung mga sinurvey, baka daw hindi na-reach out nung program ni PBBM. Yung mga taong yan, kaya negative. Imagine that answer. At ito nga yung sabi mo nga, VOCAR dump. Sorry dump talaga. Na kaya mataas ang survey mo, kasi ginanap yung sabi ni Yusek kaya mataas ang rating, trust rating ni Sara Duterte, ay kasi wala siya sa Pinas nung ginanap yung survey. Kaya ang gusto daw ng mga tao, wala siya. Kaya mataas yung yung rating niya. Yan? Hyper, good morning. Blackbird, number 1. Si SRT. Sa'yo, Blackbird. Ayokong sabihin na nililigaw. Nililigaw talaga kung maliligaw. Alam nyo, naalala ko dyan. Hello, Silent Scream, good morning. Alam nyo ba yung nung maliit pa tayo, kinukwentuhan tayo nung Hansel and Gretel? Yung magkapatid, tapos yung may witch, tapos yung witch, nakatira siya sa house na yung puro food, mga may cake, cookies, ice cream. Yun yung ginagawa niyang pang-lure sa mga bata. Tapos kakainin, lulutuin niya, then kakainin. So, parang yung pinipaint niya yung picture na ganun siyang magmanipula, maganda to. Itong PBBM, dito kayo, mga kakler, dito kayo, mga di ba maganda. Pero ang loob, ano yung motibo niya behind that? Ano to? Oo, di ba? Junior, epic. Gusto daw ng mga Pilipino nasa ibang bansa si VP kaya mataas ang rating. Di ba it doesn't matter kung nasaan si VP? Kaya nasa ibang bansa, nasa Pinas. Trust rating, anong tingin nyo kay VP? Effective ba siya ang kanyang pagiging VP? Kanyang pamumuno? May trust pa ba kayo sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga desisyon? O, ang sagot ay ang taas ng trust rating kasi wala siya sa Pinas. Buti kung pinagbobotohan ay anong gusto nyo? Nasa Pinas si VP o nasa ibang bansa? Yes or no? O pag marami ang yes, ay di mas gusto nilang nasa ibang bansa si VP at wala sa Pinas. O nakakainis, no, Marie? When you say tanga-tangahan, it means hindi tanga. Nag-pretending to be tanga. Tama? Ang ganda ng counter ni Kai. Mababa ang trust rating PBBM. Hindi dapat umalis. Ayun nga, the opposite. O bakit nga? Tama naman si Kayo doon. Dapat nga, ba't narito si PBBM? Ang baba ng rating, di siya ang alisin. Kasi andito ka hindi ka effective leader. So alisin ka. Doon ka sa ibang bansa. Ikaw palit kayo. Pero matatandaan nyo, alam nyo, nung pinuntahan I think that the same day o next day, nung pinadala si FPRRD sa Dahig, di ba sumunod agad yung dalawa ni Pulong at ni VP Sara. Ang sabi ni Yusek dyan, after a few days, sabi, parang yung kinikriticize pa niya na pumunta daw doon, parang magtrabaho ka dito, umuwi ka, pinasusweldo ka ng taong bayan, VP, imagine nyo, umuwi ka. Ngayon naman, anong sinasabi niya? Mas maganda pala'y wala ka para mataas yung trust rating sa'yo sa survey. Kay trust lang ako may trust. Wala kay Yusek sa'yo. Ay, paano mo naman i-trust nga? Yung mga kakler, ang mga supporters ayun naman, may resibo naman tayo. How can you trust yung mga sinasabi niya? Si VP may fault din naman. Una yung threat. Hindi ko gusto yun na tinret niya yung 3. What if may mangyari nga? Rin sa kanya yun? Tatama din kay VP kahit hindi siya yung may pakana, 'di ba? Siya yung magiging number 1 suspect. So both ways na kung gawin man niya yon, pangit pa rin. That's yun ayoko yun. Pero itong palitan na nung dalawa, meron pa yan sa Prime Water Tumaas nga rating nung pumunta sa Vatican. O, dito na lang sa ibang bansa. Kaya lang pera ng taong bayan ang gagamitin dun Pag nagstay sila dun di ba? Imagine, pinapasweldo, tas walang ginagawa. Asan pa yon yung Prime Water? Ito naman,
yung pagtatalo naman ng dalawa sa prime voter is ang sinasabi ni, di ba, ka-alyansa ni Sara sila Villar, yung mga Villar na sila yung owner and operator ng prime voter. Nasa na ba yun? VP. Of Vice President. Mali pala. Ma'am, first po on VP Sara Duterte's comment regarding the Prime Water probe. Sabi niya po ay it's political and ginagawa lang daw po ito ng administrasyon dahil sa politika and dahil daw po rin sa kanyang endorsement kay senatorial candidate Villar. Ano po ang comment natin dito? We cannot expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President and of the present administration. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Unang-una po, since 2023, nung pumutok na po ang patungkol sa confidential funds at na ito ay nagasto sa loob lamang ng 11 days, yan din po ang kanyang nasabi. Napakaagang pamumulitika. Ngayon po, may issue pa rin po tungkol sa 12.3 billion na COA findings patungkol po sa DepEd sa pamumuno po ni VP Sara. Yan pa rin po ba ang sasabihin niyang pamumulitika? Ngayon, patungkol po dito sa pagpapaimbestiga ng Prime Waters, tandaan po natin, marami na po na mga kababayan natin, ang customers po ng Prime Water, na siyang umiiyak. Hindi po ito bago. Kaya po nakakapagtaka kung bakit hindi ito nasolusyonan sa nakaraang administrasyon. Well, anyway, namayagpag naman po ang Prime Waters noong taong 2018 sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. At ang nais lang po sana natin, kung ano mang pakikipag-argumento po o pakikipag-diskusyon ng ating Vice Presidente, sana po ay i-level up po natin. Rason sa rason, datos sa datos, huwag gamitan ng masasamang salita or pagmumura. Tandaan natin, ang Prime Water, ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. So wala pong pamumulitika ito. Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taong bayan ay pulos or pamumulitika. Kailangan pong... Alright. Meron akong nasan ba yun? Paano ko mapalabas? Ayan Ano siya habang yung kasing yung AC bumublow sa kanya. May butterfly, may wings yan na nagmumove. Naglilipad-lipad. Ayan. Tinapat ko talaga kung saan nandun yung flow ng AC para lumipad. Ano pa ba? Kung naging politician... si FL, no? Ano kaya? Nasaan na ba si FL? Hindi yata visible. Bagay daw si ate. Di ba nasagot naman na ni yan? Nasagot na ni VP Sara yan. Di ba ang sabi nga niya, wag balik. Sara Duterte. Naku, hindi issue ang confidential funds dahil nag-file na sila ng impeachment. So wag nila balik-balikan. Okay, so wag balik-balikan. Ba't ba napapunta doon? Ang issue ay prime voter. 'Di ba? Kumbaga, sabi nga ang dami reklamo, bakit yung Meralco na owned ng mga Lopezes? Bakit 'di ba mas marami tayong pareho? Doon kung pareho, pero ang dami din lahat ng charges kinakarga ay yung sa Meralco ha. 'Di ba may mga system loss? Sa atin ikakarga, tingnan niyo yung ng bill niyo ng Meralco. Sa atin nakakarga lahat ng mistake. Mga losses nila, pagtaas, generation charge, tumaas, bla bla, nakakarga sa atin lahat. Kaya nga ang laki-laki nung, kahit the same, pansin nyo, let's say you're consuming 500, yung kilowatt per hour ba yun, ang tawag doon, kWh. Tama, kung let's say 500 yun na consume mo. Last month, imumultiply yun sa 13 pesos o 13.5. Kahit 500 pa rin yung makonsume mo, this month, ay multiply sa 14 o 14.50, di ba, per kilowatt hour, ay di ang taas pa rin ang bill mo. Wala kang lusot. Kaya mabawas pa ang konti. Basta lahat naka-charge sa atin. So yung prime voter,
nagkataon din, katulad nung bigas, nagkataon din na ngayon bubusisiin kasi kumakandidato nga tong si Camille. Dapat lang naman. Pero yung dapat lang, totoo naman sa Bulacan, nababasa ko sa FB ang daming reklamo. So, totoo namang dapat pagtuunan, pero ba't yun lang? Yun lang yung question, ba't yun lang? The next, anong reaction ni VP ba sa Prime Water? Na-play ko na ba? Ordered by President Ferdinand Marcos Jr. into Prime Water, a water utility owned by her ally, the Villars, is politically motivated. The probe comes after a barrage of complaints from residents in Bulacan over their poor service. Aspiring Senator Camille Villar, who is part of the administration's Senate slate, was recently endorsed by Duterte. Malamang, dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga tao hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. ABS-CBN News. Alright, so ABS-CBN News, thank you. Sa pagtatapos, sa closing, sana nagustuhan niyo yung mga inihanda akong video para sa inyo. Kaya ang tagal ko. In-upload ko talaga lahat, ine-edit pa, kahit pangin. Pagsagaan nyo lang yung pag-edit ko. In closing, saan ba tayo? Sa meron? Doon ba tayo sa meron na llamado? Kasi under the administration, they have the power. They're in the seat of the highest power. Si Yusek, kaalyansa ng administrasyon. At siya pa nga yung tagapagsalita, di ba? Siya yung Yusek. At usually siya yung kausap ng mga media. So siya yung napapanood natin. So siya yung nasa llamado. Palagay ko, nagagamit nga niya yung kanyang pwesto. Kasi napaka-conflict of interest talaga. Nakita nyo kanina, pinakita ko yung switching. Pag nasa PCO siya, gusto niya sagutin kahit hindi naman ginawa niya yun personally, sasagutin niya. And then pag hindi niya gusto yung tanong, sasabihin niya, nasa PCO ako. Dapat sa labas yan itanong, di ba? She has that power na mag-switch on and off kung kailan niya gusto. Hindi kung kailan proper, but kung kailan niya gusto. Comment. Oo nga, hi July. Oo, thank you. Team Replay. Oo, para mapanood mo yung mga video. So, ayan. Pinakita natin, di ba, yung mga sagutan. Okay? Okay lang naman magdiskusyon, magganyan. Makita natin na may utak naman tayo, di ba? Para ma-discern kung sino yung may point, kung sino yung may puntos, So anyway, but eto na nga. Kasi ako more on talagang sa mga may kilala sa akin, nasa underdog talaga ako lagi. Ako'y nandun sa tawag natin ay wala. Ang tawag natin ay dehado, underdog. So, doon ako. Kasi ang hirap maging underdog. Wala ka, although si VP Sara, and hindi ako DDS pero dito lang, dalawa tong naglalaban, unfair naman na kayo yung pagdesisyonin ko lang. Pero magdesisyon din kayo, boto kayo kung meron kay Yusek, pati si Team Replay, boto kayo kung wala kay VP Sara. Unfair naman sa manonood na hindi ako mamimili. At kayo lang yung pamimili. Unfair namang magpe-playing safe ako, 'di ba? So ako, nasa underdog. Bakit? Si VP Sara, kahit VP, pangalawang highest position sa ating land. Dahil hindi nga kaalyansa ng PBBM, 'di ba? Administration. So, bakit nagawa yun sa tatay niya? Kasi wala siyang power to prevent that. Kahit imagine you second to the highest position. Second, 'di ba? Sa seat of power. Wala nagawa. Underdog talaga. Tsaka ngayon, ang dami, puro Duterte na lang yung naririnig ko. Even kay Yusek, puro Duterte. Hindi naman topic yung basta may nagawa ang Duterte, isisingit yun. Kahit hindi yun yung topic. Para lang malash out niya sa pagkakamali. So, dito ako. Kumbaga, dito ako sa underdog. Dahil sa mga pag-abuse
ng power at pagbibigay ng fake information ni Yusek na maraming beses na nating napatunayan. Sara Duterte, by fault naman kung ano ha, di ba ano rin naman siya, reckless. Magaya nun, yung una pa lang, mali na siya doon, yung pambungad nating video, di ba? At saka sabi nga niya, yung sa confidential funds, yung mga finances, ay it's yet to be heard and it's yet to be decided ng ombudsman, ano. So, muli nagpapasalamat ako sa support nyo sa The Achi Show, and I hope you did enjoy our episode for today or tonight, ang ating sabong between Yusek Claire and VP Sara. Yun lang, and you take care. God bless. Good morning to all.